Hinihikayat ng COMELEC ang publiko na magpa-biometrics mula sa Mayo dahil hindi na kayo makakaboto sa susunod na eleksyon kung wala ito. May ulat on the spot si Claire Delfin. Claire? Maris, 9.6 million o 18% sa kasalukuyang 53 million voters ang pinangangambahang ma-disenfranchise o hindi makaboto sa May 26 presidential elections kung hindi sila magpapa-biometrics sa COMELEC. Sa bagong batas na Republic Act 10367 o an act providing for mandatory biometrics voter registration, required ang lahat ng botante na dumaan sa biometrics procedure upang makuha ang kanilang litrato, signature at fingerprint. Bahagi ito sa mga programa upang maiwasan na ang double registrants at double o multiple voters. Pinakamarami sa mga botanteng walang biometrics data sa COMELEC ang nasa Region 4A, National Capital Region, Region 3 at dito sa Cordillera Region. Dito pa nga lang sa bulubunduking lugar ng Cordillera, 26% o 254,000 voters ang hindi makaboto kung hindi sila magpa-biometrics. Pero hindi raw ito hahayaang mangyari ng COMELEC. Gagawin daw nila ang lahat upang hindi mabigyan ng dahilan ang mga botante na hindi magpa-biometrics. Simula May 6 sa taong ito hanggang October 31, 2015 ay hinihikayat ang mga botanteng hindi pa nakapag-biometrics na pumunta sa inyong mga COMELEC office para gawin ito. Ito rin ang registration period para sa mga new voters o yung at least 18 years old on or before the May 9, 2016 elections. Pati yung mga na-deactivate dahil hindi nakaboto ng 2 beses at yung may kailangang i-update sa kanilang record ay hinihikayat na pumunta sa COMELEC sa panahong ito. Babaguhin din ng COMELEC ang kanilang araw ng trabaho mula Monday to Friday na working days, magiging Sunday to Thursday na ito. Mas maraming tao kasi ang inaasahang libre sa linggo. Sisiguraduhin din ng COMELEC na mabisita ang lahat ng barangay upang ilapit sa kanila ang pagrerehistro at pagpapa-biometrics. Pupunta rin daw sila sa mga simbahan at mall para dito. Magdadagdag din daw ng 500 biometric machines para mapabilis ang pagkuha ng biometrics data. Inaanyahan din ang publiko na mag-log on sa COMELEC website na www.comelec.gov.ph at pumunta sa Precinct Finder upang ma-check ang registration status, kung may biometrics data at kung ihanda na rin ang kanilang COMELEC ID. At upang lalong mapainit ang kampanya sa voters registration, ay magsasagawa ng parang alay lakad activity ang COMELEC na kung tawagin nila ay waka-waka. Maglalakad sila mula Lawag hanggang Manila sa May 6 upang aanyayahan ang mga botante para sa registration at biometrics. At Maris at Rafi, kung meron kayong mga tanong, kasama ko ngayon dito si Chairman Sixto Brillantes Jr. ng COMELEC. Andito sila sa Baguio ngayon para sa kanilang special COMELEC Unbanked session. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman Brillantes. Si Maris Umali po ito. Yeah, good afternoon, Maris. Opo, Chairman, ang sinasabi po kanina sa balita ni Claire, karamihan po dun sa mga hindi nakaboto dahil hindi nakapagpa-register o nakapagpa-biometrics in the past ay sa Regions 4A, NCR, Region 3 at Cordillera. Ano po ba yung mga nakikita nating problema dun sa mga lugar na ito kung bakit hindi sila nakapagpa-biometrics? At ano po yung mga hakbang na gagawin natin para masiguro na this time around, talagang makakapagpa-register na po sila? Meron nga kaming all-out activity, no? Starting May 6, which will be the start of new registration tsaka biometrics. So todo-todo kami. Ang concentration namin will be the 3 big regions, which is Region 4A, NCR, and Region 3. Cordillera is one of the smaller regions pero mataas pa rin ang kanilang hindi bumoboto. So we will try to move also here. Kaya dito kami ngayon nag-special session. To stress the fact na dito, marami rin dito indigenous people which we would like to tap so that they can vote during the May 16, 2016 elections. So yun ang kailangan namin. Ang drive namin is starting May 6. Tuloy-tuloy kami dyan for 1 year and 5 months up to October 31 of 2015. So we have all the time to actually invite all of those who are not yet biometrically registered to register starting May 6 up to October of 2015. And we hope to get all of these 9.6 million
still not biometrically registered. Mas mataas po ba ito kumpara dun sa mga nakaraang taon? O ito yung ibinabase po natin itong figures na ito dun sa nakaraang taon na hindi nakaboto, Chairman? No, we were already 53 million voters. Pero yung sa 53 million na yan, meron pang 9.6 na hindi naka-biometrics. Yun ang hinahanap namin ngayon at meron na kami mga listahan at sasabihin namin magpa-register na sa biometrics because of the new mandatory biometrics law. Pag hindi ka naka-biometrics sa 2016, hindi ka na makakaboto. So we're trying to get this 9.6 million to register under the biometric system. We're also encouraging new registrants to register during this 1 year and 5 month period. Para we expect about 3 million na new registrants naman for the 2016 elections. Alright, Chairman, nasa inyo po ang ere. Mahaba-haba pa po, no? 1 year and 5 months po yung natitira o nalalabing panahon para makapagpa-register itong mga bagong voters at maging yung mga hindi na nakaboto for the past 2 elections. Nasa inyo po ang ere. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan na wag na mag-last minute perhaps. Actually, I would like to encourage everybody. Ito naman ginagawa namin starting May 6 is really more of a very, very strong drive for those who want to vote in 2016 to now start voting. Wag na ho nila antayin yung late registration sa dulo na kasi nakakagulo na. That's why we're encouraging them to start voting or registering now. May starting kung pwede ngayon 2014 para hindi sila naghahabol sa mga last days ng 2016 na traditionally yan ang nagiging bisyo ng ating tayong mga Pilipino. Sa last days tayo nagpaparegister. Kaya napakahaba ng period para to make sure na lahat namin makukuha namin lahat yung mga hindi pa nakaregister. Alright, maraming salamat po sa inyo. Comelec Chairman Sixto Brillantes at salamat din sa ating kasama si Claire Delfin.